Hello guys. So, welcome back po sa video natin for today. Pag-uusapan po natin itong si Lazada loan or tinatawag na last loan or tinatawag din fast cash. Dito po ipapakita natin kung paano po i-withdraw yung na-approve na loan limit natin kay Lazada and paano po natin gamitin as pambayad po. Ang ipapakita kong pong example is paano po siya gamitin sa pambayad nyo dun kay Lazada SPay. And then, paano po i-transfer yung natitirang pera po ninyo from Lazada wallet papunta po kay GCash. And then, magkano po yung interest rate na ipinapatong niya sa pa-loan niya. And then, gaano po katagal yung ibinibigay niya na repayment terms. So, gaano katagal natin pwede bayaran yung inutang natin. So, panoorin nyo lang guys hanggang sa huli. Magsisingit din tayo ng mga video na example nung paano po natin pre-process po yun. And shout out nga po doon kay idol natin na si June Landaos. So, si Bossing. Matagal na po siya nagpapa-shoutout pero ngayon ko lang na-remember. So, boss, dito na. So yun nga guys, it's been 5 months mula nung ma-approve tayo dito kay Lazada Loan. So tatlong attempts po nung application bago tayo na-approve. And then yung first approval po natin is nasa 4,000 pesos. So since then hindi ko naman po ginamit yung loan. Nandun lang yung naka-stack, so naka-ready lang siya, so anytime na pwede mong gamitin. And then lately naalala ko po siya kasi nawalan po ako ng pera sa GCash, so naalala ko po siya na balikan. And para rin po tumaas yung natin yung credit limit or yung loan limit. Ngayon po nung binalikan ko po itong si Lazada loan, nakita ko po na nag-auto increase na rin po siya kahit di ko po siya ginagamit. So ngayon nasa 6,000 pesos na po yung um, loan limit na ibinibigay niya sa akin. Pero kung ginamit ko yun last time, siguro malaki na rin po yung loan limit ko katulad kay Shopee. So ngayon po nag-decide po tayo na gamitin siya para purpose din po na ipakita natin kung paano yung process. So kaya ko nga po siya naalala kasi dapat akong bayaran dito kay Last Pay. So gagamitin ko po siya pambayad kay Last Pay. Ipapakita ko rin po sa inyo kung paano siya gamitin para doon po sa mga gumagamit ng Last Pay. So pwede niyo pong gamitin yung cash na niloan niyo dito sa kanya. Kasi since this is in-apps, so within the apps lang gamit, so walang masyadong proseso. Hindi katulad pag lalabas pa kayo ng GCash, so i-open niyo pa po yung GCash niyo, parang ganun. Dito po within the apps na po. So ang proseso po rito is once na ipinindot niyo yung withdraw doon sa loan apps niyo dito kay Lazada, yung pera na yun papasok po yun doon sa Lazada wallet. So doon po dediretso po, hindi po dediretso sa ibang bangko or sa ibang e-wallet. Tapos yun po, so pag pumasok po yun sa Lazada wallet, pwede niyo na po siyang gamitin na pambayad ng SPay niyo or kahit anong bill po. Since nandun lang po siya sa Lazada wallet, kung gusto niyo po siyang i-transfer sa GCash, so ipapakita rin po natin sa paano mag-transfer. So ito nga guys, so babalikan natin yung ilo-loan natin. So nag-loan tayo ng 6,000 dito. So sinagad natin yung available loan limit natin. So ang interest charges nito ni Lazada is 6% po doon sa kada ilo-loan nyo. Either bayaran nyo yan ng short term or long term. Dito po ang ibinibigay niyang term of repayment sa akin is either 2 months or 3 months. So, I'm not positive kung lumaki na po yung limit natin, baka magbigay na siya ng mas mahabang repayment term. So, dito po 2 months and 3 months. So, either 2 months and 3 months, walang pagkakaiba po sa interest. So, there's no increase on interest. So, same 6% po. Halimbawa, sa 6,000 pesos, kung uutangin niyo po yan ng 2 months, so 1 month, hahatiin mo sa dalawa, so 360 po, 6 times 6, 36. So 360 pesos po ang tubo ni Lazada or interest ni Lazada kada buwan. So kung gusto niyo pong bayaran ng 3 buwan, same pa rin po, walang increase po. Hindi katulad sa mga loan apps, kapag nag-loan kayo, kapag mas mahaba ang repayment, mas malaki po yung interest fee. So dito po same. So panoorin nyo lang guys hanggang sa huli, magsisingit din tayo ng mga video na example nung paano po natin pre-process po yun. Diyan sa main dashboard ni Lazada, i-click nyo lang po yung Fast Cash Credit.
Tapos sa baba niyan, i-click nyo lang po yung withdraw. Pero pwede nyo pong i-edit kung magkano po yung gusto nyong i-withdraw. So ako dito isasagad ko ng 6,000. Tapos yan makikita nyo po yung installment plan. So either 2 months or 3 months. So sinelect ko yung 3 months. Pero same lang po yung interest fee. 360 pesos which is 6% po yun ng 6,000 pesos. And then yung loan purpose niyan, pinili ko livelihood. And then dapat enable niyo po yung location service. Tapos i-click niyo yung box dyan sa baba na nag-agree po kayo. And then click withdraw. Tapos matik na po yan papasok sa Lazada wallet nyo. So yan, pumasok na po yan. Nakikita niyo yung 6,000 pesos. And gagamitin naman natin itong si Lazada wallet to pay yung Lazada S-Pay later natin. So i-click lang natin yung box na yan. Tapos dito po makikita nyo po yung 5,200 po na babayaran ko. Tapos i-click lang yung continue. Yan. And then magpa-process yan. Tapos mimili lang kayo dyan. So Lazada wallet, which is yun yung pagkukuhanan natin ng pambayad. Tapos pay now, dun sa baba, yung button na yan. And then yun, automatic na paid yung successfully paid yung Lazada S-Pay natin. Now, balik tayo dun sa Lazada wallet. I-withdraw natin yung natitirang amount papunta sa GCash. I-click nyo lang yung amount na yan. Tapos makikita nyo yan, click withdraw. And then, yan, pipiliin nyo lang yung withdrawable amount na yan. So, ita-type in natin kung magkano yung ita-transfer natin. So, yan, 800 pesos. Tapos, i-click nyo lang yung add bank account. So, hahanapin po natin yan si GCash. Yan. Tapos, ilalagay natin yung account number which is yung phone number natin kay GCash. Ayan. Tapos, i-click nyo lang yung add. Yan. Tapos, nanghingi ulit siya ng amount. So, i-retype lang natin ulit. Okay. Tapos, i-click natin yung GCash. Nandiyan na yung number na nakasave. So, click continue. Ayan. Tapos, confirm withdrawal. Yan, sabi niya, it will take 5 business days. So, bago nyo ma-receive. Yan. So, i-click continue lang. Tapos, mag-a-ask siya ng verification code for security purpose. So, i-type nyo lang po yung verification code na na-receive nyo. Just sa phone number na kung saan naka-registered yung GCash nyo. Ayan. So, verify code. Tapos yan, nagbigay na siya ng transaction details. So, successfully transfer. So, i-click nyo lang yung okay. Yan. Tapos, yan, verifying process na yan siya. So, nagre-request na yan siya. And then, click nyo lang po yung okay na yan. And pagkatapos nyan, intayin nyo lang po dumating yung pera nyo sa GCash. Tapos yun nga, na-receive ko na yung 800 pesos. Yan, within 2 days lang po. Alright guys, so marami pong salamat sa panonood at patuloy na pagsubaybay sa mga video na inalalabas natin. Kung mayroong kayong mga katanungan na naguguluhan kayo at kaya naman po nating sagutin, mag-drop lang po kayo dyan ng comments or question nyo po dun sa comments field po. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel natin, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, dyan lang po yan sa baba, and yung bell notification para updated kayo sa mga bagong mga video na ilalabas natin. And once again guys, thank you so much for watching and hope to see you next time on our next video.